dahil ang tao ay mabuhay 70 or in average of 70 to 80 years old. Yun lang ang lifespan ng tao in an average, ha. Dahil may mga umabot din ng 90 ay binigyan na sila ng mahabang buhay. Pero sa average lang na lifespan ng tao, ayon sa nakasulat sa Salmo 90 Gs, 70 to 80 years, and after that, soon, very soon, they will disappear and fly away. Ngayon, saan mapunta ang tao kung siya ay mamatay na? Siyempre, ang katawan niya ay mapunta sa sementeryo at ang kanyang kaluluwa ay haharap sa paghuhukom ng Diyos, paghuhukom ni Kristo. Yan ay nakasulat sa Hebreo 9:27 na lahat ay mamamatay. Pagkatapos niyan ay ang paghuhukom, individual judgment. I-assign ka sa judge na si Jesucristo. Dalawa lang ang mapuntahan mo. It's either Hades ba ang pag-pronounce niyan? Or Paradise, bosom of Abraham. Sa Bisaya ay sabakan ni Abraham. Tinawag ni Kristo na paraiso, paradise. May video si Brother Eli ganito na ang mga mabuti daw ay nasa langit, nasa altar ng Diyos. Ay yun ay hindi totoo. Yun ang video natin na yun na sa ngayon na wala pa ang second judgment, wala pang napunta sa langit, wala pang napunta sa impyerno. May napunta sa langit, yung binasa niya sa Revelation 6:9, no? Ating babasahin. Revelation 6:9, inalis ng kordero ang panlimang silyo at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa matapat na pagsaksi nila rito. Ubos lakas silang sumigaw, "O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, huwag na po ninyong patagalin ang paghatol at pagparusa sa mga taong pumatay sa amin." Napansin nyo, itong mga sinabi ni Brother Eli na mga kaluluwa ng mga mabuti na punta sa langit, ay hindi tayo kasali dyan na mga mabuti. Kahit pastor, kahit pare, kahit obispo, kahit santo papa, kahit ano kabait mo pa, kahit ano ka pa kamabuti, hindi ka kasali dito. Kasi ang nakasulat, sila yung mga pinatay na dahil sa salita ng Diyos. Yung tinawag natin mga martir, yung mga tinorture dahil nangaral, no? Example dyan yung mga si San Lorenzo Ruiz, tinorture sa Italy ba yun? Sa Roma? O saan ba yun? May kwento pang si
San Pedro kalungsod, tinurture sa Japan dahil sa pag yung ano kasi sila, yung nag ano na ang tawag diyan, nagwali, nangaral sa salita ng Diyos, tapos pinatay sila. O sila yon, sila Pedro, sila Pablo, lahat sila pinatay dahil sa pangangaral kay Kristo. Sila yon. Do, mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa matapat na pagsaksi nito. Tayo na mababait, pare, Santo Papa, pastor, mababait, mamatay sila, hindi sila kasali dyan. O kita mo, ang panalangin nila doon, nakausap nila ang Diyos. Kailan nyo ba, Panginoon nga makapangyarihan, kailan mo ba parusahan yung mga pumatay sa amin? O? Ikaw, pare, Santo Papa, pastor, kasali ka ba dyan? Hindi. Yun ang patunay na wala pang tao sa ordinaryong tao, maliban sa mga martir, maliban yung mga first century church na pinagpapatay dahil sa Christianity. So, very clear, hindi tayo kasali dyan. At isa pa, yung mga kaluluwa na yan, may sagot ang Diyos dyan, no? Kaya, kailan, no? Huwag mong patagalin ang paghatol at pagparusa sa mga pumatay sa amin. Tapos, sumagot ang Diyos. Sinagot sila ng Diyos. No? 11, binigyan ng puti kasuotan ang bawat isa at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti. Sabi ng Diyos, magpahinga kayo ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Kristo sa napapatayin din na tulad nila. No? Magpahinga lang kayo, sabi ng Diyos. Kulang pa kayo. Marami pa ang darating. Napapatayin din katulad ninyo. Oh, kasali ka ba? Hindi. Hindi ka kasali dyan. Kahit gaano ka pa kabait. Mayroon tayong lugar, pag mamatay tayo, dalawa lang ang pupuntahan. Yung tinawag ni Kristo na paraiso at yung mundo, daigdig ng mga patay, yung Hades, mainit doon. I-explain ko yan next video. Mainit doon sa Hades. Apo yun. Doon tayo lahat pupunta kasi disqualified tayo sa paraiso. I-explain natin yan sa susunod. Itong video na to ay explanation na dalawa lang ang pupuntahan natin. Hades or paraiso. Wala pang napunta sa langit. Mayroon, pero mga martir yun. At sila na mga martir, kasama yan. Pagbalik ni Kristo, galing sa yung second coming, yung mga martir na yan, mga santos, mga banal na yan na nasa dambana ng Diyos, altar, sabi pa ni Brother Eli, nasa altar ng Diyos, nakatago. Kaya ang dasal nila, yung ano bang tawag no? Hukman mo na. Ha? Hirap mag-Tagalog.
sintinsahin na yung mga tao sa lupa. Kasi kasama sila. Pag ilabas sila doon sa dambana ng Diyos, doon sa altar na yon, na nandoon lang sila, para makalabas sila, hukman mo na yung sanlibutan. Kasi kasama sila pagdating ng Diyos, yung nasa langit na mga tao, na mga santos, mga banal, kasama sila. Mababasa yan sa 1 Thessalonica 3:13. Ating basahin. And the Lord make you to increase and above in love toward one another and toward all men. And 13, to the end he may be established your heart unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Ano daw? Yung coming ng Jesus Christ, yung pangalawang pagpunta. Wala namang pangatlo. Kasama with coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Kasama sila. Yung mga nasa dambana na sinasabi ni Brother Eli, yung nasa altar ng Diyos, na nagpahinga lang sila doon, kaya sila sumigaw na, Lord, hukmi na ang kalibutan, ang sanlibutan. Kasi para makalabas sila doon, kasi alam nilang kasama sila pag punta ni Jesus Christ balik dito sa lupa, kasama sila. Tayo, hindi tayo kasama doon. I-explain ko sa next video, lahat tayo pupunta doon sa Hades. Mainit doon. Doon tayo lahat. Patunayan ko yan sa sunod na video. Pagbalik ni Kristo, kasama ang mga santos na galing sa langit, yun na ang paghukom. Ano bang Tagalog ng hukom? Last judgment, second coming of Jesus Christ, kasama ang mga santos. Kaya, proof yan na wala pang tao sa langit. Mali yung kay Brother Eli. Hindi tama yun. Pangatlo, sa second coming, lahat ng mga patay, bubuhayin. Bubuhayin ang mga patay. Sa John 5:28-29, lahat ng patay. Ibig sabihin, hindi yung namatay ngayon lang. Lahat ng patay, pati pa si Adan. Pati pa mga kabats pa nilang Moises. Lahat ng patay, bubuhayin yan. Pagbalik ni Jesus Christ, paano naman buhayin? Iyong kaluluwa ng patay na judge na hukman na sa on the spot sa pagkamatay, haharap ka sa paghukom, ilalagay ka doon sa paraiso or Hades. Sa mundo ng mga patay, yung Hades. Bilangguan. Ano bang bilangguan Tagalog niya? Then, paano buhayin ang patay? Yung kaluluwa, ibalik doon sa katawan. Yung katawan naman, wala na yun. Naging alikabok na. Bibigyan sila ng panibagong katawan na hindi na mabubulok. Hindi na maging alikabok. Kasi pang ano na yan, ilalagay ka na sa langit, mayroon ding ilalagay sa impyerno. Yung mga nasa Hades, yung mga nasa paraiso, na mga kaluluwa, balik sa katawan. Saan mabasa?
Sa First King, 1 Hari, 17:21, yung katawan ng patay ng bata, patay na, umiyak na yung nanay. Nakita rin ni Elijah, ni Elias, na patay na. Nagdasal siya. Hiningi niya ng Diyos. Sabi ni Elijah, O Diyos nga makapangyarihan, ibalik mo ang kaluluwa nitong bata. At nakinig ang Diyos. Binalik niya yung kaluluwa at nabuhay yung bata. Okay? Resurrection sa patay. Paano buhay ng patay? Ibalik ang kaluluwa sa patay para ang patay mabuhay. Ngayon kung ang kaluluwa natin nasa impyerno na, kukunin sa impyerno para buhayin ang patay, tapos sintensyahan, ibalik na naman sa impyerno, wala na sa hulog. Galing na sa langit, nasa kasama na ng Diyos sa langit, kukunin doon, ibalik sa katawan, tapos sintensyahan sa second coming judgment, ibalik na naman sa langit. Parang hindi na siguro magandang isipin yun. So, wala pang tao sa langit. Wala pang tao ngayon sa impyerno. Lahat tayo, pag mamatay, doon lang sa dalawa. Hades o paraiso. Mahirap yung paraiso. Wala pang 1%, 0.01%, wala pa. Pihira lang. In the grace of Lord, yung pagbuot sa Diyos na, nga ikaw, katulad noong magnanakaw, o yung doon sa cross. Yun, si Jesus Christ mismo, say, dadaling kita doon. Ayun yung formula, paano tayo mapunta doon. Si Jesus Christ lang. May sa next video na yan. Kasi ang 10 minutes natin dito lang sa dalawang pupuntahan natin. Dalawa lang. Hindi tayo mapunta sa langit, hindi tayo mapunta sa impyerno. Dito lang tayo sa Hades at yung paraiso. Alam mo kapatid, yung kaluluwa, hindi nakikipag-usap yun. Hindi nakikipag-usap. Pag ang tao namatay na, kung siya'y mabait, yung kaluluwa niya pupunta sa langit, tapos magpapahinga sa ilalim ng altar sa langit. Papahinga pa sila ron. Pero pagka ang taong masama namatay, yung kanyang kaluluwa, yung kanyang espiritu, pupunta sa isang bilangguan, maghihintay ng paghuhukom. Basahin natin. Sa isang talata ng Apokalipsis, 6:9. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumakay. Yan lang muna. Sa sunod na video, bukas, paano naman tayo mapunta sa paraiso? Si Jesus Christ nagbigay ng formula. Kasi mahirap pupunta sa paraiso. Yung bosom of Abraham. No? Ano bang Tagalog niyan? Sa sabakan ni Abraham. Kasi ang mamatay ang tao, doon lang pupunta. Ang kausap mo lang doon, si Abraham. Hindi mo kausap ang Diyos. Iba yung mga santos, mga banal. Kasi nandoon sila sa kaharian ng Diyos talaga. Kasama nila ang Diyos. Ang kausap nila Diyos. Tayo, dito lang tayo sa sanlibutan ng mga patay. Ang kausap lang natin, ang manager lang doon si Abraham. So paano tayo mapunta doon?
Kasi yung nasa kay Abraham, yun na ang 100% qualified na sila para sa langit. Naghintay na lang sila ng second coming sa last judgment. Ito namang nasa Hades, mainit dito. Apoy ito. Doon tayo pupunta. Cleansing, purification. Mayroon pang makukuha dito. Maliligtas. Dumaan ng apoy, pero maligtas. Pero yung iba, wala talaga. Mga drug lord, mga 6 ang pinatay, hindi nagsisi, ay mabanhaw, ma-resurrect ka pa rin, pero impyerno ka. Paano tayo mapunta doon kay Abraham? Yun ang topic natin next video. Subscribe para malaman mo kailan i-release ang video.